Ayun, good morning guys mga kalapatids. Tingnan nyo, kita pa yung buwan. Oh, ayan oh, kita pa. Oh, ganda ng umaga ngayon. Tara guys, kape tayo. Ganda ng umaga ngayon. Maganda ang panahon, no? So, mamaya aalis ako kasi daling ko sa kasa yung motor ko. Oh, linis akong panggilid and change oil. So, okay, so kamustahin muna natin yung mga inakay natin, mga bago nating YB. So, yung YB ko dito, YB ko dyan nilipat ko na, nilagay ko na sa malaking kulungan. So, ngayong araw hindi ako magpapalabas. Hindi ako magpapalabas ngayon kasi gusto ko masanay na itong dalawang to sa kulungan nila. So, baka buong week hindi ako magpalabas. Buong 2 weeks hindi ako magpalabas. So, palalabasin ko to, dalawang to. Ay bubuksan ko ulit tong kulungan na to kapag ready na lumabas tong dalawang to. So ngayon dito muna sila, may viewing naman, nakikita naman nila yung paligid na yan. So hindi na ako magbi-viewing na gaya ng dati nung naglalagay pa ako ng kulungan yan dyan. Medyo sa akin kasi parang matrabaho din siya. So pwede rin naman pag may time siguro, kasi ngayon kasi medyo wala akong time ngayon, gawa ng maraming trabaho na gagawin. So dyan na yan, yung dalawang yan. So dito para at least alam na nila kung saan talaga yung kulungan nila. Buti nga hindi sila binugbog na itong mga to, ano. So maganda na rin siguro na ganyan sila kalaki nung nilagay ko sila dyan para hindi na sila nabubuli. Kasi last time na naglagay ako ng inakay dyan, yung inakay dati na inarbor sa akin, anak din nito, anak din yan, inarbor sa akin. Nako, puro sugat kinabukasan. Kita ko puro sugat. Gawa ng binubugbog nga ng mga to. Puro barako kasi nandito, na totoo lang. Lalo na, diba, lalo na to. Ito, yan. Tsaka yan, yung checkered na yan. Ito din. Sobrang babarako ng mga yan. Talagang tutukain nila yan. Pero, pansin ko naman, mula nung nagkaroon sila ng mga pares-pares nila, mukha nung nagpares-pares sila, hanggang barako na lang sila, hindi na sila nambubugbog. Ba, matamlay ba tong isang to dito? Parang kumukunot yung ano niya, no? Baka nilalamig lang. Kahapon hindi naman ganyan yan. Kita nyo, bumaba. Pag lumilipat siya, namamarako talaga yan. Ano yan, siga yan dyan sa teritoryo niya. Okay, so ayan, so dyan na lang muna yan siguro. 2 linggo ko hindi magbubukas para nakikita na nila, tatanaw na nila to, alam na nila kung saan sila nakakulong. So dito, baka ito munang palabasin ko, ito malaking kulungan. Kaso pag pinalabas ko to, malaking kulungan, may inggit to. Burado magsisiksikan na naman sila sa pinto. Yung YB naman dito, okay din, malaki na rin. Ayan, andun siya, ayun. Buti nga yung YB dyan, no, hindi binubugbog. Sa bagay, nandiyan kasi sa loob yung magulang. Yung YB ko naman dito sa kabila, wait lang, YB ko naman dito sa kabila, ayan, malaki na rin. Kaso medyo may hindi magandang nangyari. Merong itong taling to, yan, yung taling yan, medyo mahaba kasi yan. Di ko na rin natanggal. Ginagamit ko kasi yan dati, kasi yung kulungan yan sinasabit ko dati dyan pag nagbi-viewing ako. Ngayon, pang viewing ko lang kasi itong kulungan na to natin. Ngayon hindi ko napansin, pumulupot pala sa paan niya. Nung pag-check ko sa kanya, hindi siya makalakad. Sabi, ba't hindi kayo makalakad tong kalapatin? Tutusin, kaya naman na niya maglakad. Nung kita ko, naku, halos maputol na yung paa niya. Magang-maga yung paa, napulupot pala yung tali. So sana gumaling, sayang kasi kung pipilay-pilay siya. Ayun, nakita niyo, binabara ako na. Nagsimula na ulit siya nung mamara ako. Ayan, simula na naman sila mambuli. Diba? So, ayan, nag-start na rin dito sa taas. Yung isa kasi mayroon na kasing inakay, mayroon na kasing itlog eh. Kaya hindi na siya ganong namamarako. Ayan, nag-aalaga na lang siya ng asawa niya ng itlog niya.
Hindi na niya masyadong hindi na siya masyadong namamarako. Pero territorial siya, huwag kang pupunta dyan sa territory niya. Talagang mahuhulog ka. So ayun, so sana gumaling yun kasi kawawa naman. Ang gandang kulay pa naman grisel ito, mga paborito kong kulay pa naman yun. So ito, nilagyan ko to ng ugat sa pag-aakala ko mangingitlog na rin yan. So ayun, hindi naman nangitlog, ganyan lang. Sayang yun doon, nangitlog pa naman kaso nabugok dahil gawa ng wala ng pugad. Kinabukasan nakita daw ni Mrs. may itlog na. Ang kaso nung pinuntahan ko, may basag naman na, hindi ko na pinatuloy. Sayang lang. Yung dalawa naman dito, yung matigas ang ulo, ayan, nilipat ko sila dyan kasi parang gusto na rin nilang, alam mo yun, pag ito kasing kulungan na to, pang quarantine area ko tong kulungan na to. Ngayon ang problema, itong dalawang to, mula nung pinalis ko yung naka-quarantine dito, wala nung pinalayas ko, dyan na sila tumatambay kasi lagi ko lang binubuksan itong kulungan na to. Dyan ko lang sila dyan lang sila mahilig tumambay, dyan na sila pumapasok. So, sabi ko, parang gusto nila yung kwarto na yan. So, sige, bigay ko na lang sa kanila. And speaking of quarantine, ito yung naka-quarantine. Ayan siya. May Paris na, di ba? Nakipag-Paris dito sa isa. Ayan sila. Ito ko sa isa. Ayan. Yan yung naka-quarantine. Diba? Kita nyo. Magaling na siya. Yung iba kasi yung gusto nila ikal kagad. Ako kasi hindi talaga ako nagkakal. Hindi ko kayang basta na lang tuluyan na yung kalapate ko. Hindi. Hanggat kaya yan, gumaling. Alam mo? Ganyan lang, alagaan mo lang. Umutin mo lang. Magaling na siya ngayon. Di may partner na ulit to kapag kabibitawan ko sa malayo. Yan kasi, yan. Uwi rin sa akin yan. Kahit saan ko bitawan yan, umuwi yan sa akin. So, kaya lang ngayon, hindi ko nga binibitawan dahil nga kagagaling lang din. So, pinagmasdan ko kahapon habang rumuronda naman na, kaso mabilis na siya mapagod, papahinga, bababa agad, ganun, yung mga isang ikot baba agad, tapos lilipad uli, isang ikot uli, bababa uli. So ganun ang naging ganun ang naging ronda niya. So sabi ko baka hindi pa niya talaga kaya kasi nga kagagaling lang din niya sa sakit. So pero at least ngayon hindi gaya dati na doon ko pa nakita sa ilalim ng creek na katambay doon, hindi na makalipad. So ngayon nakita nyo naman, magaling na talaga siya. Diba? Magaling na talaga. So ngayon pagka nagtuloy-tuloy na, kapag malakas na ulit yan, talagang pwede na ulit bitawan. Malakas naman na yan, kaso yun nga, siguro parang tao din talaga, hindi naman porke magaling ka na totally malakas ka na talaga, diba? Lahat naman kahit sa tao, diba? Pag nagkasakit tayo, magaling na tayo, hindi kagad natin pinupuwersa yung katawan natin kasi siyempre inaayaan muna natin mag-process ulit yan, magpalakas ulit lalo yan, diba? So sana sana talaga hindi na bumalik sakit niyan. By the way, pangalawang survive na yan kasi nagkasakit din dati yan, pero hindi ko kinwarantin dati nung una kasi kumakain naman, so hinayaan ko lang, lumakas naman. So ayan, nagkasakit ulit. May anak din yan sa akin dati, yung anak niya na arbor din sa akin, namigay ko din yung anak niya. Namigay ko nga ba? Hindi, parang hindi ata. Alam ko may anak yan sa akin pero hindi ko nalagyan ng singsing anak niya. Alam ko may anak yan sa akin, yun ata. Yun. Tama, yun yung may pugad na yun, anak niya yan. Anak na ito yan. Iba pala yung napamigay ko. Ang napamigay ko pala na sisiu, yung anak pala na ito. Hindi yan. Saan nga ba na ipamigay ko nun? Kanino nga bang anak yun na ipamigay ko nun? Na isa pa. Yun, anak nito, na itong matandang to. Matanda kasi tawag ko dyan, yan.
Anak niya yan pero hindi ito ang tatay. Ito ang tatay. Ang tatay niyan yung unang-unang ano, yung tatay naman nito, yung itim na yan dyan. Yung una kong breeder na hindi ko na alam kung saan na napunta, kung kinatay ba ng mga magulang ng mga batang pinagbigyan ko. Kasi ang bumalik lang dito yung matanda hindi na bumalik yung asawa niya so hindi ko naman binabawi, pero kaso kasi nung bumalik siya sa akin, siya na lang mag-isa. So hindi ko alam kung pinakawalan nila o ano na nangyari, pero okay lang din kasi binigay naman na natin sa kanila. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin sa ibon nila. Pero pagka nag-aabot kasi ako ng kalapati guys sa mga kumakatok sa akin dito or nag-PPM sa akin, ang bilin ko lang sa kanila, wag nyo naman pong katayin. Kasi hindi ko talaga kaya. Kung halimbawa nyan, manghingi sila pang pulutan nila, hindi talaga ako pumapayag. Hindi pang pulutan ng mga ibon ko, mga alaga. Hindi ko yan inaalagaan para lang pulutan. Kahit nga yung mga manok ko. Ayan. Butusin, may mga manok ako meron pa bukod dito sa panabong na to. Meron ako dito may mga inahin ako pero hindi ko kinakatay. Pag inalagaan ko kasi, hindi ko yan kinakatay. Ganun ako mag-alaga ng mga ibon, mga ibon guys. Manok, ganun. Hindi para katayin ko lang. Pagka gusto kong kumain ng manok, bumibili ako sa palengke yung katay na. Yung kakatayin ko hindi. So, ayan na muna update ko sa mga YB natin. So siguro next week or mga next week mag-update ulit ako tungkol sa kanila. So yun na lang muna. So ayun lamang po, dito ko na ulit putulin na sa mga nandyan pa patuloy na nanonood sa atin, maraming salamat, and sa mga bago, subscribe naman po, malaking bagay ito sa akin. Yun lamang po, God bless po sa inyong lahat.